Sa camera. Hello? Naririnig na ninyo? Hello? Hello? Ito, nakasaksak. Hello, hello, good evening. Hello, good evening, okay na? Hello, ayun. Praise the Lord. Ano ba yan? Okay. Ito naman ngayon ang problema ko. Mabigat yung lagyan ng cellphone. Nako, talaga Ayan. naman oh. So, ayan. Oh. So, good evening po mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ay, nako, talagang mukhang nagkaroon tayo ng problema. So, nais ko pong simulan ang oras na ito ng pagbati sa inyong lahat, mga kapatid. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Bagamat nagkaroon tayo ng konting suliranin, medyo palitin na yata itong cellphone ko. Pero bago to eh. Bakit kaya? Anyway, nais ko pong batiin ang lahat na nakikiisa sa gabing ito sa ating pong devotion at saka sa ating prayer. Medyo nakontuloy ako na nagkaroon ako ng na-tense tuloy ako, na-pressure tuloy ako, no? Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Nais ko pong simulan po natin ito sa prayer bago tayo magdire-diretso na po sa ating gawain. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa opportunity na ipinagkaloob mo sa gabing ito upang kami po ay magsama-sama sa gawain po ng pagdidebosyon at sa pananalangin. Panginoon, minsan pa kami po ay nagagalak na bagamat nagkaroon kami ng kaunting suliranin, ay hindi mo po hinayaan na ito po ay maging hadlang upang sa gabing ito ay maipagpatuloy po namin ang gawain ito. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat po sa mga tao na siya pong naging kasangkapan upang ang grupong ito ay maisa katuparan at magawa po namin yung passion sa gawain po ng pananalangin. Amang banal, dalangin ko po ang pangunguna po ninyo sa gawain ito. Patnubayan nga po ninyo ang inyong abang lingkod habang ako po ay nagsasaysay ng mga salita na nagmumula po sa iyong banal na kasulatan. Patnubayan niyo po ang bawat kapatid na kapiling po namin ngayong gabi na makikinig po at makikiisa po sa gawain ng panalangin. Kung wala po kayo sa aming gitna, wala po kaming magagawa. Kung kaya't sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you, Lord. At ang atin pong aralin ay atin pong matatagpuan sa aklat ng Matthew chapter 19 verse 22. Ano po? Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ni Apostol Matthew sa kanyang kabanatang 19, talatang 22. Ano po? Ayan, chapter 19 verse 22. Basahin po natin ang sabi po ng Matthew chapter 19 verse 22 ay ganito po.
But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Sabi po rito. Tatapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya'y may maraming pag-aari. Yes, hindi siguro lingid sa atin ang kwento ng binatang mayaman. Bagamat itong makikita po natin dito sa talatang ito, dito po sa pinakapusod ng kwento, sinasabi po rito na pagkatapos na sabihin ng Panginoong Hesukristo yung bagay na nararapat niyang gawin, ay mayroon pong aksyon na makikita po tayo sa binatang mayaman. Siguro po, para lalong maging malinaw sa ating lahat, nais ko pong basahin ito ng buo. Ano po? Ang sabi po rito, sa verse 13, o sa, punta na tayo rito sa verse 17. At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatawag sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, tatapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, pumayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. So sa kwento po, ay nagtatanong po ang binata kung ano ang dapat niyang gawin para mapatunayan niya na siya ay tunay na kumikilala sa Diyos. Dito po sa kwento, ay bigyan po natin siya ng pamagat para hindi po natin ito basta malimutan. Pinamagatan ko po itong ang ating mga pagpili, our choices. Our choices. Our life is the sum of the responses we have made toward God, no? Ang ating mga buhay ay siyang kabuuan ng kung paano natin tinutugon ang mga bagay na nauukol sa Diyos. It is through our responses na makikita po ng Panginoon yung kabuuan po ng ating buhay. Ang sabi rito, once God makes Himself known to you, what you do next is your decision. Ang sabi po ng Matthew chapter 28, kung masasabi po, kung nagbabasa po tayo, may sinasabi po ang Matthew 28, verse 19 hanggang 21, yun po yung Great Commission. Sinabi niya sa mga alagad bago siya umakyat sa langit na magsihayo kayo at ipangaral niyo ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Make disciples to all nations. At ang pangangaral na sinasabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, kung sino yung sumampalataya, yun po yung mag-enjoy ng salvation na ini-offer ng Panginoon. So, sa pakikinig po natin ng words of God, sa pagkilala po natin sa ating
Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng salita, nasa atin po yung pagpapasya. It is our decision, sabi nga po. Once God makes Himself known to us, the next thing to do is our decision. Nagpapakilala po ang Panginoon sa atin, pero pagkatapos nating makilala siya, ang kasunod noon ay yung ating mga pagpapasya. It is our decision. Our reaction reflects what we believe about God. Kita niyo po? Yung ating mga ipinamumuhay, yung ating lifestyle, whatever reactions we have reflects what we believe about God. Ito po yun. Ang isang Kristiyano, yung kanyang pagkilos, yung kanyang pamumuhay, yung kanyang pang-araw-araw na ginagawa, ito po yung nagre-reflect, nagpapakita sa kanyang paniniwala sa Diyos na kanyang kinikilala. No? Sabi nga dito, the rich young ruler lived a moral life. Mapapansin natin sa kwento kanina na yung binatang mayaman, buong pagmamalaki niyang sinabi na lahat ng sinasabi mo, sabi niya sa Panginoong Yesus, ay ginawa ko na yan mula pa sa aking pagkabata. So he lives in a moral life. Morally, namumuhay siya ng maayos. He was well-versed in Scripture and the laws of God. Well-versed po siya. Alam niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun po yung katangian ng binatang mayaman. But his response to Jesus' invitation clearly showed that although he possessed a head knowledge of the teachings of God, he did not know God in an experiential way that could be demonstrated by a response of faith. Excuse me. Excuse. Ayan. Siya po ay marunong eh. Sabi niya, sinunod ko na lahat yan. Alam ko yan mula pa sa aking pagkabata. Pero nung marinig niya yung imbitasyon ng Panginoon, bagamat siya ay punong-puno ng kaalaman at karunungan sa turo ng Panginoon Diyos, hindi niya masyadong nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng karanasan na para ma-demonstrate niya yung kabuuan ng kanyang faith. Kasi makikita niyo po dyan sa kwento kanina, Matthew chapter 19 verse 16 hanggang 22, na binabanggit po lahat doon kung gaano siya kagaling na nakikipagharap sa Panginoon. Whenever the Lord speaks unto us, it will require an adjustment of our life. Kapag nangungusap po ang Panginoon sa atin, pag nakakapakinig po tayo ng mga salita ng Diyos, ang mga salitang yon ay dapat natin isagawa. Anuman ang kalagayan natin, dapat i-adjust po natin ito para maging bagay po doon sa salita na hinihiling ng Panginoon na dapat nating isagawa. We have to adjust ourselves for the words of God that we have heard. No? Dapat ganun po yun. Dapat ay yung salita ng Diyos ang humuhubog sa atin at hindi natin ito dapat kontrahin. The only thing that we must do, pag nakarinig tayo ng words of God, ay sundin po siya. Maging masunurin tayo doon. Dapat maging obedient tayo sa salita ng Diyos. No? Dapat yung buhay natin ay uma-adjust, sumusunod doon sa naririnig nating salita ng Panginoon. The truth can dramatically affect your prayer life. Yung katotohanan, kung sino ka sa harapan ng Diyos, ay magiging
magkakaroon ng epekto to sa gawain mo sa pananalangin. Sa paglapit mo sa Diyos, kung mayroon kang something inside na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, malaki po ang epekto nito sa Kanya at sa iyo. Kailanman ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang maruming bagay at ang kasalanan. Kuminsan, katulad po ng isang paglalarawan sa aklat ng Lucas, na mayroong isang nananalangin o dalawang nananalangin na yung isa ang sabi niya, Panginoon, salamat sapagkat hindi ako katulad ng taong ito. So nagtuturo siya. Nantingin niya sa sarili matuwid kaysa dun sa katabi niya. Yung pong kalagayan niya ay may epekto po yun sa kanyang pamamaraan o sa kanyang pananalangin sa Diyos. At yun namang isa na punong-puno ng pagtanggap sa kanyang pagkukulang ay hindi halos makatingin. At sinabi niya, patawarin mo ako sapagkat ako ay isang taong makasalanan. Ang dalawang ito ay umuwi na yung nagmamataas ay hindi naging katanggap-tanggap sa Diyos. It affects the prayer life of a person kung ano po yung kanyang pagkatao, kung ano yung inner self. Kaya sabi nga dyan, the truth can dramatically affect your prayer life. Yung katotohanan, kung sino ka, at yung katotohanan na nasa iyo. Malaki po ang epekto nito sa iyong gawain ng pananalangin. Every time you pray, you must be aware that if God answers your prayer and reveals His will to you, it will immediately require you to reorient your life. No? Sa tuwing tayo nananalangin at nakakaranas po tayo ng mga pagtugon ng Panginoon sa ating mga panalangin at nagpapakilala pa siya sa atin, ito po ay nagdadala ng malaking impact sa ating buhay. Yung pananalangin po ng isang taong tapat sa Diyos ay nagpapakita po ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. At yung pananalangin po, madalas kong sabihin, ito po ay hininga ng pananampalataya. Kaya yung mga tao na nag-aaring Kristiyano na hindi nananalangin, baka patay na po ito sa faith. Prayers is the breath of faith. Kapag hindi ka nananalangin at sinasabi mong Kristiyano ka, ay malamang aandap-andap o nag-aagaw buhay na ang iyong pananampalataya. Kaya nga po napakaganda ng gawain ito. Dahil ang gawain ito ay nabuo dahil sa passion ng mga taong nangunguna na bumuo nito na makapanalangin sama-sama at maipanalangin hindi lamang ang ating bansa kundi ang buong daigdig. Worldwide Prayer Brigade. Ibig sabihin, gawain ito ng pananalangin. Tandaan natin, mga minamahal kong kapatid, every time you read your Bible, you must be prepared to obey what God tells you. Sa tuwing mayroon pong mag-share ng words of God, at naririnig po natin siya at nagre-rema po sa atin, ang sabi po rito ay, ito'y magtutulak sa atin upang patuloy nating sundin kung ano yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. Kung titignan po natin yung Matthew 4:4, sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi gayon din naman sa mga salitang lumalabas mula sa bibig ng Diyos. Maliwanag na ang salita ng Diyos ay isang uri ng pagkain. At ang pagkain na ito ay yung pagkain ng kaluluwa. It is only the words of God
na sinabi na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, hindi lamang sa masasarap na pagkain, kundi kailangan din natin yung salita ng Diyos. Kasi ito po yung nagbibigay sa atin ng lakas, tatag, karunungan upang makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos, wala po tayong maririnig, wala tayong matututunan, ano ang ating magiging kalagayan. Kaya nga sinasabi ng Revelation chapter 1 verse 3, mapapalad ang mga bumabasa at mapapalad din ang nakikinig. Lalo na kung nagbabasa ka na, nakikinig ka pa at tumutupad ka ng salita ng Diyos. Ito po yung kabuuan na ng kagandahan ng isang tunay na anak ng Diyos. Kaligayahan niyang makinig, kaligayahan niyang magbasa, kaligayahan niyang manalangin, kaligayahan niyang tumupad ng mga bagay na kanyang naririnig at kanyang nababasa. At sabi rito, each time you read your Bible, you must be prepared to obey what God tells you. Bakit ginamit ng Panginoon ang mga alagad, no? Upang ipakita na ang mga alagad ng Panginoon, ang buhay po nila ay meron din po siyang ups and downs. May mga naranasan din po silang kahirapan, may naranasan din po silang kaginawaan. They experience the ups and downs of life. Katulad din po natin. At dito, makapansin po natin, no, tulad nung binatang mayaman, ang sabi niya, like the rich young ruler never heard from again. The choices the disciples chose to believe, and their belief was proven by their obedience. Yung pong paniniwala, na patutunayan po ito sa pamamagitan kung paano ka mamili. If you believe in God, it proves what you choose. Kapag kayo sumasampalataya sa Diyos, may papakita po nito kung paano ka namimili, nagpapasya sa isang bagay. Di po ba? Kung ikay nananampalataya, iba po yung pagpili mo compared to those who don't believe in God. If you believe in God, the choices you do proves, napapatunayan mo ang pananampalataya mo sa Diyos sa iyong pagpili sa bawat pagkakataon, sa bawat bagay, sa bawat suliranin, sa lahat ng aspeto ng buhay. Yung choices. Kaya sabi nga rito, the disciples choose to believe, and their belief was proven by their obedience and by their choices. The rich young ruler could not bring himself to obey. And the scripture tells us that he went away sorrowful. Sinabi ng Panginoon sa kanya na nagkaroon sila ng encounter kay Jesus at sinabi ni Jesus sa kanya, kung gusto mong maging sakdal, ito ang gawin mo. Pero hindi niya yun, mas pinili niya yung mga bagay sa mundong ito kaysa sundin yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Sabi nga doon sa binasa natin, at siya ay umalis na namamanglaw. He went away sorrowful. Kaya makita mo doon sa rich young ruler, he cannot bring himself to obey dahil yung pinili niya ay nagpakita ng tunay na pagkilala niya doon sa kanyang nakakausap, which is the Lord Himself. Di ba? Minsan may mga ganyan po tayo nakakausap na kung mangusap sila ay
napakalalim sa Bible. Pinapakita nila na magagaling sila sa Bible. Pinakikita nila na mahuhusay sila sa words of God. Pero pagdating sa pagpili at pagpapasya, lumalabas po yung totoo. It is not how you know the word, but it is how you do the word. Sabi nga, you are faced with the same question as the rich young ruler. Tayo po ay laging nahaharap. Katulad ng binatang mayaman, na sa bawat araw ng ating buhay ay meron tayong mga tanong na dapat sagutin. Meron tayong mga circumstances na tayo ay mamimili. If you are like the rich young ruler, what adjustment are you willing to make in order to respond positively to our Lord Jesus Christ? Mga kapatid, ang buhay po natin ay punong-puno ng iba't ibang mga sitwasyon. Bilang nag-aaring mga anak ng Diyos, tignan po natin yung ating mga choices. Tignan po natin yung ating mga decision making. Because how we choose something, how we decide for something, reveals how we know our God. Kaya yung choices po natin, yung decision making natin, nagpapahayag po ito, nagre-reflect ng ating pagkilala sa ating Panginoon. Sana po, sa maikling pag-share ko po sa inyo ng Words of God, ay nagkaroon po tayo ng kaunting mga paalala, reminders, upang sa gayon, ang buhay na ito na taglay natin, ay magawa po natin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos, mapatunayan natin sa Diyos na siya po ang ating Panginoon, siya po ang ating kinikilalang hari ng ating buhay, at sa bawat pagpili natin, sa bawat pagkakataon na dumarating sa ating buhay, makilala ng lahat na tayo nga ay mga mananampalataya, na tayo nga ay tunay na kumikilala at nagbibigay ng karangalan, kalulatian sa ating Panginoong Hesus. Sana po, kahit paano, sa maikling pag-share ko sa inyo, ay nagkaroon po tayo ng blessing mula sa ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, nais ko pong yakagin kayong muli sa panalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama, maraming salamat. Tunay na napakabuti po ninyo. Napakarami na pong pagkakataon sa buhay po namin na hindi na po namin mabilang. Ang iyong kagandahang loob, ang iyong hindi mabilang na mga pagpapala at biyaya ay nararanasan po namin sa bawat araw ng aming buhay. Yung aming mga karamdaman sa aming paglapit sa iyo, nakakaranas po kami ng kagalingan. Salamat, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Ikaw po ang tunay na manggagamot, na walang anumang imposible sa iyo. Maging yung mga sakit na hindi na kaya ng mga manggagamot, sa isang salita mo lamang, kami po ay nakakaranas ng kagalingan. Purihin ka, Panginoon. Ngayon po ay naglipa na at talagang binabalot ang mundo ng virus na kinatatakutan ng lahat. Ngunit salamat, Panginoon, dahil sa aming pagtitiwala sa iyo, dahil naniniwala po kami bilang iyong mga anak. Sa bawat araw ng aming buhay, magmula pa ng magsimula ang COVID-19 na ito, ay nagkaroon na po kami ng covering. The covering of your blood ay nararanasan po namin. Salamat, Panginoon. At doon sa mga taong nadadapuan ng karamdaman, nahahawa, Father God, sa oras na ito, ang grupong ito, ang Worldwide Prayer Brigade na ito,
ay nagkakaisa. Dinadalangin po namin as we believe, Father God, na kayo po ang pinakadakilang manggagamot. Dalangin po namin in the name of Jesus ang kagalingan. Patuloy at patuloy naming dalangin yung mga frontliners, yung mga nurses, yung mga doctors, yung mga policemen, lahat ng sangkot, lahat ng may bahagi para maiayos po ang sistema ng aming pamahalaan. Maging ang aming mga politiko, ang aming presidente, ang aming vice president, ang mga senadores, ang mga kongresista, lahat po ng sangay ng pamahalaan. Father God, nag-iisang tinig po kami na dinadalangin sa iyo. Ang pangunguna mo po ang aming pag-asa. Yes, Lord, kami po bilang individual, sa bawat paggising namin sa umaga, ay isang napakagandang biyaya ng buhay na galing sa iyo ang aming pong tinatamo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga branyo, mga pagpapala at biyaya na patuloy na inihanda mo sa bawat araw sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy naming dalangin, O Diyos, na sa bawat aming nakakaharap ng mga sitwasyon, sa bawat circumstances na dumarating sa aming buhay, Father God, tulungan mo po kami. Patuloy naming aasahan ang iyong pangako na kami po ay hindi mo iiwan at hindi mo pababayaan. Salamat, Panginoon, sa iyong napakagandang pangako. Iyan po ang aming kalakasan at katibayan sa aming buhay. At yan po ay patuloy naming idadalangin sapagkat tunay na kami po ay mahina. Tunay na kung minsan kami po ay nakakalimot. But Father God, dahil kilala po namin na punong-puno kayo ng kaawaan at kahabagan, at iyan po ang aming kalakasan at nagiging gabay po namin sa aming buhay, nagiging pag-asa. Kaya Panginoon Diyos, sa oras na ito, ang lahat-lahat ng mga bagay ay ipinagkakatiwala po namin sa iyo. Patuloy na mangyari po ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, upang sa gayon, maranasan po ng bawat isang higit na mabuti, higit na maganda, sapagkat tunay na ang ninanais mo sa bawat isa ay mas maganda kaysa aming ninanais. Maraming salamat, Panginoon, minsan pa sa mga taong ginamit mo upang ang prayer brigade na ito ay magkaroon ng isang katotohanan. At ang pagpapala, biyaya na walang sukat kalagyan ay dalangin ko po para sa bawat isa. Mangyari po palagi ang kalooban mo. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng aming panalangin at daing, naniniwala po kami na ito po ay nakarating sa iyo at 100% po ang aming pagtitiwala na ang lahat ng ito ay mayroon ng katugunan galing sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Hanggang sa ating muling pagsama-sama. God bless you all. Magandang gabi po. Pagpalain tayo ng Diyos.